Bryce, sinasabi mo lahat ng proyekto ninyo substandard? Opo, Your Honor, kasi lahat po ito may obligasyon na kailangan itago. Lahat? As in, hindi lang flood control? Opo, Your Honor. Hindi po namimit ko ano po yung eksaktong nasa plano, Your Honor. Ang nasa likod ng script at sarswelang ito, sasabihin ko, Martin Romualdez. Ito sa pagsisimula ng Matagagang ito, kahayupan na ito. Hindi tao itong mga taon to. Nakita niyo naman yung hirap ng mga kababayan natin dito. Lahat sila korap yan. Lahat. Sa Pilipinas, tila walang katapusang gulo ang dulot ng korupsyon sa mga flood control projects. Mga proyektong dapat sana'y nagliligtas ng buhay at kabuhayan, pero madalas ay nagiging simbolo pa ng katiwalian at maling paggamit ng pondo. Pero higit pa sa usaping politikal at katiwalian, may mas malalim na banta na hindi kayang resolbahin ng kahit gaano kalaking pondo o ano pa mang matibay na struktura. Ito ay ang global warming at ang patuloy na pagtaas ng water level ng dagat. Dalawang mabibigat na katotohanan na unti-unting bumubura sa mga baybayin ng isang bansa at nagpapalubog sa mga lupang minsan ay naging tirahan ng libu-libong pamilya. Hindi ito basta baha na lilipas na lang matapos ang ilang oras o araw. Ito ay ang tuloy-tuloy na pagkawala ng mga pampang na parabang binura na sa mapa. Paano kung isang araw ay malaman mo na ang kinagisnan mong bayan kung saan nakatindig ang inyong tahanan, simbahan at paaralan ay burado na pala sa mapa? Paano kung ang alaala ng iyong kabataan ay tuluyang nilunod na ng dagat? Bilang isang arkipelagong bansa na binubuo ng maraming pulo at mabababang coastal plains, kabilang ang Pilipinas sa pinaka-nanganganib na maapektuhan ng tumataas na sea level. Ayon kay John Francis Herrera ng Department of Foreign Affairs, ramdam na ng ating bansa ang mga epektong ito. Nagbabala siya na kung hindi maaagapan, posibleng malagay sa alanganin ang ating kinabukasan. Dagdag naman ni Dr. Fernando Siringa ng UP Marine Science Institute, mas mabilis ng 3 hanggang 4 na beses ang pagtaas ng water level ng dagat sa Pilipinas kumpara sa karaniwang bilis sa buong mundo. Nakikita na ang mga epekto nito gaya ng pagbaha sa mga coastal plains, pagguho ng lupa at pag-alat ng mga water sources. Ilan pa sa mga aspetong nakakapagpabilis sa pagtaas ng tubig sa kalupaan ay ang labis na paghuhukay ng mga underground water or deep well at ang unti-unting paglubog ng lupa dahil sa mga palaisdaan. Sinabi din niya na ang pagtaas ng tubig dagat ay malinaw na bunga ng global warming, isang seryosong banta sa ating bansa. Sa ating bansa, may mga lugar na matagal nang pinaniniwalaan ng mga eksperto na posibleng lumubog o maglaho sa mapa pagdating ng panahon. Yan ay dahil na rin sa 3 pangunahing aspeto. Una, ang pagtaas ng tubig dagat o sea level rise, subsidence at ang climate change. Halos 15 milyong Pilipino ang nakatira dito sa Metro Manila. Isa ito sa mga lungsod sa Asia na mabilis ang pag-unlad. Pero ayon sa mga ulat, nasa panganib na lumubog ang kabisera ng ating bansa pagdating ng panahon. Mula pa noong 1993, tumataas na ang sea level sa buong mundo ng 3 mm kada taon. Ayon yan sa United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change. Pero dito sa Pilipinas, mula 2015 hanggang 2020, naitala ang pagtaas ng dagat ng 7 beses na mabilis kumpara sa normal na average ng pagtaas sa ibang parte ng mundo. Ayon kay Dr. Fernando Siringa ng UP Marine Science Institute,
kabilang ang Maynila sa mga lugar na direktang maaapektuhan ng pagtaas ng tubig dagat. Karagatan sa West Philippine Sea ay tataas. Dahil konektado ang Manila Bay sa West Philippine Sea, edi tataas din ang dagat sa Manila Bay. So isa yon. Pangalawa, ginamit mo yung term na paglubog, no? Yes, i-connect natin siya doon sa proseso na yung lupa ay lumulubog. Una ay linawin natin na may mga datos na nagpapakita na may mga bahagi ang Metro Manila na lumulubog. Pero may mga bahagi din naman ang Metro Manila na hindi lumulubog. May dalawang dahilan na sinasabi ang mga eksperto kung bakit tumataas ang tubig dagat. Una dyan ay ang pag-init ng tubig dagat na nagiging dahilan ng pag-alsa nito. Pangalawa, ang pagkatunaw ng yelo sa mga rehiyon sa mundo gaya ng Antarctica. At pangatlo, ang tubig na galing sa ibang bahagi ng mundo ay dinadala ng malalakas na hangin o trade winds dito sa Pilipinas. Batay sa pag-aaral ng Greenpeace East Asia, kung patuloy pang tataas ang tubig dagat, posible daw na lumubog ang ilang bahagi ng Metro Manila pagsapit ng 2030 na posibleng magresulta rin ng hanggang sa $39 billion na pagkalugi ng ating ekonomiya. Sa Manila Bay pa lang, tinatayang tumataas ang tubig dito ng 13.24 mm kada taon. Maliban sa pagtaas ng tubig, isa rin sa mga itinuturong rason ng paglubog ng isang lugar ay ang paggalaw ng fault line. Ayon sa mga eksperto, kapag daw lumindol at nagkaroon ng mabilis na paggalaw sa fault line, may ibang bahagi din ng lupa ang lumulubog. Dagdag pa rito, nakakadagdag din sa pagbaba ng lupa ang sobra-sobrang paggamit ng groundwater sa pamamagitan ng mga poso. Dahil kasi sa paghuhukay ng tubig sa ilalim ng lupa, humihina din ang pundasyon nito at lumulubog. Pagka humugot ka ng napakaraming tubig sa ilalim ng lupa, so imagine natin kapag tinanggal mo yung tubig sa ilalim ng lupa, so yung hiwa-hiwalay na butil ng lupa magdidikit-dikit. So sa pangkalahatan, mababawasan yung volume ng lupa. Ang makikita natin dito sa ibabaw, parang lumulubog. Yung natural na paglubog, mga nasa 2 mm per year lang. So, ganito lang kaliit. Sa ngayon, yung paglubog ng lupa, mga ganyan, 4 cm per year, ganyan kalaki. Kung i-compute natin, yung nilulubog ngayon sa isang taon ay, kung natural yan na paglubog, 20 years worth na, na natural subsidence ang meron. Sobrang nakaka-alarma. Imagine mo, yung ganito kalaki na natural na paglubog, dapat 20 years ang kailangan yan. Ngayon, isang taon lang, ganyan nakalaki ang nilulubog. Katunayan, kabilang ang Pilipinas sa 33 coastal cities sa mundo na mabilis ang paglubog ng lupa. The over-extraction of groundwater is a major cause of enhanced compaction, and there's data that can show that. So ano ang pwede natin gawin? Then dapat bawasan natin yung dependence natin sa groundwater. Isang paraan yon, no? Mas kailangan natin na matap ang surface water natin. Yun lang, ang Metro Manila ay napakalaki na ng populasyon. Dapat isipin ng planners, magdagdag ka pa ng tao sa Metro Manila, saan mo kukunin ang tubig mo? Sa ngayon ay meron na tayong problema sa supply ng tubig. Katulad ng Maynila, ang kabisera ng Indonesia na Jakarta ay isa ring sinking city. Sa katunayan, nag-iisip na ang pamahalaan doon na ilipat sa ibang lugar ang kabisera ng bansa. Dito sa Pilipinas, marami ng mga eksperto ang nagmumungkahi na simulan nang i-decongest ang Kamaynilaan bago dumating ang panahong kinatatakutan. Pinaka-apektado sa Metro Manila ang mga baybaying lugar ng Kamanava, ang Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Ayon kasi sa mga pag-aaral, dito matatagpuan ang pinakamabilis na paglubog ng lupa o land subsidence na umaabot daw sa higit 4 na sentimetro bawat taon. Sa Malabon at Navotas, lalo na sa mga baybaying barangay,
Napakababa na ng lupa, kaya't kahit karaniwang high tide ay nagdudulot na ng pagbaha. Ang Artex compound sa Malabon ang isa sa pinakakilalang halimbawa nito. Isang lugar na halos palaging lubog sa tubig at naging simbolo na ng lumulubog na kalakhang Maynila. Mangarap ko mabalik sa dati. Kasi noon, masaya dito. Yung mga tao rito, gusto rin malis ito yung tubig. Gusto rin nila makita yung lupa. Yun. Hindi rin ligtas ang lungsod ng Maynila. Base sa datos ng mga eksperto, lumulubog ito ng halos 2.5 cm bawat taon. Dahil dito, mas lumalala ngayon ang pagbaha tuwing malakas ang ulan o may bagyo. Maging ang ilang bahagi ng Las Piñas at Parañaque ay nakakaranas na rin ng unti-unting pagbaba ng lupa. Hindi lang ang mga geographical fault line ang sanhi nito, kundi lalong-lalo na ang malakas na pagsipsip ng tubig mula sa ilalim ng lupa gamit ang poso o deep well. Dahil sa mabilis na urbanisasyon at kakulangan ng maayos na patubig, napipilitan tuloy ang mga komunidad at negosyo na umasa sa mga deep wells. Sa paglipas ng panahon, unti-unting bumabagsak ang lupa dahil sa kawalan ng suporta mula sa ilalim nito. Kung hindi maaagapan ang mabilis na paglubog ng lupa, posible umano na mabura sa mapa ang ilang komunidad sa baybayin sa mga darating na dekada. Kung magpapatuloy ang paglubog ng lupa kasabay ng pag-angat ng tubig dagat, tiyak na mangyayari ang kinatatakutan. Hindi lamang sa Metro Manila ang nakakaranas ng panganib mula sa unti-unting paglubog ng lupa at pagtaas ng level ng dagat. Maging sa Bulacan at Pampanga, malinaw na nakikita ang parehong problema. Isang kombinasyon ng mabilis na urbanisasyon, labis na paggamit ng mga underground water at epekto ng pagbabago ng klima. Sa Bulacan, pinaka-tatamaan ang mga baybaying bayan gaya ng Hagonoy, Obando at Bulacan. Isa sa mga bayang tuluyang nabura na sa mapa ay ang Sitio Paryahan sa Barangay Talitip, Bulacan, Bulacan. Dito makikita ang tila isang maliit na komunidad na itinayo sa ibabaw ng tubig. Sa aerial view nito, hindi mo iisiping ang lugar na ito ay dati palang isang nayon sa ibabaw ng lupa. May simbahan, may paaralan at iba pang mga establishmento. Pero ngayon, ang Sitio Paryahan ay parang bahagi na talaga ng isang malawak na dagat. Hindi pa po ganyan. Pag po may kapiyastahan dito, may musiko kami. Dahil nilalakad namin yung mga namin poon. Yung mga bata nakapaglalaro dyan sa kalsada dahil lupa. Ngayon hindi na nakapaglalaro. Lagi na lang nasa taas ng bahay. Bukod sa Sitio Paryahan, ganitong komunidad din ang madadatnan sa Barangay Lawa, Obando, Bulacan. Tulad ng Bulacan, Bulacan, ang lupa kasi sa Obando ay bumabagsak ng 4 hanggang 6 na sentimetro kada taon. Dating bukirin ang lugar na ito at ang mga sasakyan ay nakakapasok pa dito. Pero ngayon, bangka na ang transportasyon ng mga residente. Pagtungtong daw ng taong 2000, naging lawa na kasi ito at hindi na magamit ang mga unang palapag ng mga bahay. Ayon pa sa barangay ng Kapitan, nasa 6 na talampakan na ang lalim ng tubig dito. Land subsidence po ang tawag dyan. Ayon po sa United States Geological Survey, nangyayari ito kapag sobra-sobra na ang nahigop na tubig mula sa ilalim ng lupa. Umiimpis kasi ang lupa kapag tinanggal na ang tubig kaya lumulubog ito. Ang antas ng paglubog, depende po sa klase ng lupa. Pero pinakamatindi raw yan kapag clay ang lupa dahil mas marami itong laman na tubig. Ayon sa mga eksperto, ang mga lugar na ito ay kabilang daw sa pinakadelikadong lugar dahil sa kanilang mababang posisyon at malapit sa Manila Bay. Sa tuwing may high tide,
nagiging normal na tanawin na ang pagbaha sa mga lansangan at kabahayan kahit walang ulan. Maraming residente ang napipilitang magtaas ng bahay o kaya na may gumamit ng bangka sa pagpasok at paglabas ng komunidad. Kalaunan, may panganib na tuluyan ng lulubog ang ilang barangay kung hindi mapapabagal ang paglubog ng lupa dito. Samantala sa Pampanga, partikular na sa mga bayan ng Macabebe at Masantol, matindi rin ang epekto ng subsidence. Matagal na kasing kilala ang Pampanga bilang isa sa mga lugar na madaling bahain. Pero lalong lumala ang sitwasyon dito nang pumutok ang Mount Pinatubo noong 1991 na nagdulot ng malawakang lahar deposits. Dahil sa lahar, pinabibigat nito ang lupa at nag-ambag sa mabilis na paglubog. Ngayon, ilang barangay sa Macabebe at Masantol ang halos palaging lubog sa tubig at maraming pamilya ang umaasa na lang sa mga bangka bilang pangunahing transportasyon. Makanano po, pagpabanwana ini. Makanano po iningag po gani. Patapong mataya na kami tayo pamilya ka. Magkasahit ka po gani. Kulang nga mo po yung nagmuranda yakin kapamintunan ni. Yan po yung naras ka kami ni. Hanggang kung nagyo, pagigagawa ko pang mamintunan. Huling daramit ka po. Masyado, talagang totoo. Yan po, kasalukuyan, malbog na akong mati. Pakikagawa ko po yung kaya akong lambitis masakit lang po katawan. Ayon sa mga datos mula sa mga geological at environmental profile ng Cavite, napag-alaman na mayroong mga bayan o mga lungsod sa Cavite na mataas ang tsansa na maglaho sa mapa dahil sa pagtaas ng tubig. Una sa listahan ay ang bayan ng Bacoor. May malalawak na coastal portion at marami sa mga lugar nito ay malapit sa baybayin at sa mga mabababang lupa. Mataas din ang paggamit ng mga groundwater sa bayang ito. Dito kasi pag umulan ng 6 to 8 hours, dire-diretso binaba talagang Talaba. Talaba, Bacoor to, Cavite. Every year to, ganito. Hindi nagbabago ang ano rito. Pangalawa ay ang Imus, isa sa mga lungsod na may malaking populasyon at mabilis ang urbanisasyon. Madalas, ito ay bahagi ng drainage basin para sa mga matataas na lugar. Posibleng magdulot yan ng panganib sa mga mabababang barangay. Ang General Trias, katulad ng Bacoor at Imus, ay may bahagi rin na malapit sa baybayin o nasa mababang elevation. Maaari rin itong maapektuhan ng lumalaking water level at storm surge. Kabilang din sa listahan ang Naik, Tanza at Ternate. Meron silang mga coastal barangays at mabababang bahagi na malapit sa dagat. Apektado rin ang mga ito ng saltwater intrusion dahil sa overpumping ng tubig sa ilalim ng lupa. Sa rehiyon ng Kanlurang Visayas, lalo na sa Iloilo at sa Guimaras, maraming komunidad ang unti-unti nang nakatitig sa banta ng pagbaha at paglubog ng lupa. Ang mga pagbabago sa klima, mataas na pag-ulan, sobrang paggamit ng groundwater at hindi sapat na sistema ng drainage ay ilan lamang sa mga salik na nagdudulot ng panganib dito. Bagaman hindi pa gaanong malawak ang dokumentadong subsidence sa lahat ng lugar, may mga bahagi na malinaw na nasa peligro. Narito ang ilang halimbawa ng mga barangay o distrito sa Iloilo City na itinuturing na may mataas na panganib. Una sa listahan ay ang Molo, La Paz at Mandurriao. Mga distrito na may malakas na subsidence rate mula 8 hanggang 9 mm kada taon at may matinding urbanisasyon at malapit din sa dagat. Ang Haro District, kabilang ang mga barangay gaya ng Lanit, Kalubihan, San Isidro, Tabuk-Suba na madalas tinatamaan din ng baha. Ang Arevalo, City Proper, La Paz, Lapuz, Mandurriao at Molo ay may mga barangay sa mga ito na itinakdang high-risk zones para sa flooding at storm surge.
Sa Guimaras naman, ilang lugar ang natukoy na delikado sa baha at storm surge. Ang Nueva Valencia, kabilang ang mga barangay ng Dolores, Sitio Tinuslukan, Salvacion, Igang at San Antonio na nasa mabababang baybaying lugar. Sa San Lorenzo, kabilang ang barangay Suklaran na may flood control structure pero nananatiling nasa panganib dahil malapit sa ilog. Ang Buena Vista, Jordan at Sibunag, may mga baybaying barangay din sa mga ito na itinuturing na mataas ang panganib sa pagbaha at storm surge. Sa Cebu, katulad ng ibang bahagi ng Pilipinas, unti-unti ding nararamdaman ang epekto ng pagbabago ng klima, mabilis na urbanisasyon at kapabayaan sa kalikasan. May mga lugar na mababa ang lupa, malapit sa baybayin, ilog o sapa, pati na rin mga barangay sa paanan ng bundok na lalo nang manganganib sa paglipas ng panahon. Kung hindi agad na magagawa ng paraan ang mabilis na pagtaas ng tubig dagat, pagbaha dulot ng malalakas na ulan, storm surge o paglubog ng lupa sa mga lugar na may sinkholes, maaaring magdulot ng malaking pinsala ito sa hinaharap. Ilan sa mga barangay na pwedeng mabura sa mapa kapag nangyari ito ay ang Cebu City. Kabilang dito ang mga barangay ng Labangon, Mabolo, Bonbon, Hipodromo, Guadalupe, Sapang Dako, Toong, Lusaran, Pulang Bato, Ipadilla, San Jose at iba pa. Sa Mandawi City, pwedeng maapektuhan ang mga barangay gaya ng Subang Dako, Mantuyong, Umapad, Opaw, Alang-alang, Guizo at Paknaan, mga lugar na idiniklarang flood prone. Sa Talisay City, maraming barangay dito, lalo na yung mga paakyat ng bundok o nasa gilid ng baybayin ay kasama sa mga high risk dahil sa storm surge at flooding. Damay rin ang bayan ng Dalaguete dahil may mga pagsusuri na nagpakita ng mga sinkholes at pagkakaroon ng karst features na delikado para sa ground collapse sa mga residential na barangay. Pasok din sa listahan ang mga bayan sa mga baybaying dagat at mga isla gaya ng Medellin, Catmon, Santa Fe, Bantayan at iba pa na nakalista sa mga barangay na may peligro sa storm surge. Ang Palawan ay kilala din bilang isa sa mga pinakamagagandang probinsya sa Pilipinas dahil sa likas na yaman, baybayin, mga isla, coral reefs at malaparaisong tanawin. Pero hindi rin ito ligtas sa mga panganib dulot ng pagbabago ng klima, pagbaha, storm surge at iba pang mga hydrometeorological risk. May mga bayan na mataas na ang panganib ngayon at maaaring humina pa ang kanilang katayuan kung hindi kikilusin agad. Batay sa mga local risk assessment, mga datos mula sa PCSD or Palawan Council for Sustainable Development, ADB at media, ilan sa mga bayang nanganganib lumubog sa tubig ay ang mga bayan ng Puerto Princesa City. Marami kasing barangay sa lungsod na ito ang naiulat na nalulubog tuwing malakas ang ulan o may shear line. Mga lugar tulad ng San Miguel, San Pedro, San Manuel, San Jose, Tagburos, Santa Lourdes, Tinigiban, Ihawig, Bangkaw-Bangkaw, ilan lamang sa mga naapektuhan. Sa bayan ng Nara, nandyan ang Barangay Poblasyon. Merong flood control project dyan, pero dahil sa lokasyon nito sa tabi ng Panakan River, mataas pa rin ang panganib lalo na sa panahon ng malakas na pag-ulan. Apektado rin ang bayan ng Aborlan. Karaniwan na ang mga barangay ng Apurawan River, Barangay Apurawan. May ginawang flood wall at mga revetment upang protektahan ang komunidad mula sa sobrang baha at pag-overflow ng tubig. Apektado rin ang Taytay, isa sa mga bayan na tinukoy sa hazard-prone towns na may mataas na exposure sa flooding. Apektado rin ang Balabac na nasa dulo ng Palawan. Maraming bahagi nito ang may exposure sa sea level rise at flooding, kabilang ang mga barangay sa poblasyon. Nasa listahan din ang Brooks Point. Ilang barangay dito ay madalas naaapektuhan ng flooding kapag may heavy rains at river overflow. Ay, magandang umaga po. Sa ngayon po, buong Brooks Point po ay nakakaranas. Although gravely affected yung 17 barangay namin out of 18.
isang barangay lang po yung medyo maganda-ganda yung kanyang sitwasyon. Kabilang ang Davao at General Santos sa maraming bayan sa Mindanao na malapit ng maranasan ang matinding pagbaha, lalo na kung magpapatuloy ang sunod-sunod na pag-ulan, pagbabago sa klima at hindi maayos na urban and land usage. Kung hindi maaagapan, posibleng magkaroon ng mas malawak na pinsala sa mga tahanan, public infrastructure, kabuhayan at maging sa kaligtasan ng mga tao. Mayroong 265 flood risk zone sa Davao City. Karamihan dito ay nasa District 1. Ang mga barangay na malapit sa mga ilog, sapa at drainage routes gaya ng Matina, Matina Crossing, Matina Aplaya, Matina Pangi, Talomo Districts, Panakan, Bunawan, Lasang, Lipadas, Bago, Mintal at iba pa. Narito naman ang ilang barangay sa Jensan na kadalasang binabantayan dahil sa panganib ng pagbaha. Mga barangay gaya ng San Isidro, Lagaw, City Heights, Buwayan, Baluan at mga bahagi ng Katangawan. Madalas na nababanggit sa balita bilang mga lugar na binabantayan dahil sa posibleng pagbaha sa panahon ng malalakas na ulan. Marami ring barangay ang nasa low-lying areas na tumatanggap ng water runoff mula sa mga mas matataas na lugar. Kaya kapag biglang umulan, mabilis ang pagbaha sa mga ito. Bukod dito, ang Purok Tinago sa Barangay South ay idiniklara na no-build zone dahil na rin sa coastal subsidence at erosion. Sa huli, makikita natin na hindi iisang rehiyon lamang ang nakakaranas ng banta ng pagbaha at posibleng paglubog, kundi halos lahat, bawat sulok ng Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Iba-iba man ang sanhi sa bawat lugar, urbanisasyon, kakulangan sa drainage, malakas na ulan, storm surge o pagtaas ng dagat dahil sa climate change, iisa ang hamon, ang pangangalaga sa buhay, kabuhayan at kinabukasan ng ating mga komunidad. Kung hindi kikilos ang pamahalaan at mamamayan upang maglatag ng matibay na flood control, tamang urban planning at disiplina sa kalikasan, unti-unti nating makikita ang pagguho hindi lamang ng ating mga bahay at kabuhayan, kundi pati na rin ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Ang tanong ngayon, kikilos ba tayo bago man lang tuluyang mabura sa mapa ng mundo ang ating mga bayan?